Hello, good morning. Good evening pala. So, welcome ulit sa The Blue Room. So, ngayon wala tayo sa The Blue Room at narito ako ngayon sa aming house sa Cavite. So, wala ako ngayon sa ating natural location, which is The Blue Room. So, musta na nga pala kayo? Ako nga pala ulit si Jean. So, ako okay naman. So, ano ba pwede natin pag-usapan ngayon? So, pag-usapan natin ngayon, ito kapapanood ko lang ha. Kapapanood ko lang sa beat, di ba, nung mga araw is, mga nakaraang linggo, is, mainit ang mga mata namin. Mainit ang mata ng akat sa mga cosplay manyakis. At iba ng mga photo manyakis din. Okay? So, ngayon, meron naman bago. Bago na naman. Kapapanood ko ito sa Bitag, Channel 13, kay Ben Tulfo, about sa Tex Clan. Okay. So, ito hindi ko inasahan to. Pero naging interesado ako. Kasi alam nyo, member din ako nung parang isang Tex Clan. Pero ito yung anime Tex Clan, no? So, ito harmless naman to. Pero itong pinakita sa Bitag, nakaka-alarma kasi itong Tex Clan na to, yung kumbaga siyempre alam naman, nag-eyeball sila. And then kung saan na pupunta. Itong kawawa isang binibini, kawawa isang bata, minor de edad, ni-rape nung clan leader, kawawa. Talagang di-describe niya kung paano siya ni-rape. Nakakapanginig ng laman, kasi yung pangalan to, yung babae ganyan ni-rape, halos kasi lang, bata na ng 1 taon sa girlfriend ko, kay Shani. So, talagang, hindi ko matake. So, ayun. So, sana kayo, mga kababayihin din, maingat kayo sa mga ka-text nyo. Kahit mga, yung mga ganyan-ganyan, yung mga, diba, text, may SOP, SOT, tapos, babagsak, SED na, sex eyeball na, mag-ingat kayo. Kasi, yun yung nangyari doon. Yun, hindi niya naman gusto yun, ang nangyari sa kanya, di ba, member siya ng Tex Clan. So, birthday daw nung founder, pinapunta siya ron sa bahay. Siyempre, pagdating sa bahay, ipinainom siya ng alam niyo na, may pampahilo, and then nirip na siya. 4 times. 4 times At talagang kahindik-hindik talaga kung makita niyo kung nung nahuli naman yung rapist. Binitag nila Ben Tulfo ng pulis, so nahuli. So kawawa, binugbog siya lahat ng mga kamag-anak. Tapos may sinabi si Ben sa kanya na ano ba sinabi niya doon sa rapist, sabi niya, ikaw tarantado kasi sobrang libog mo minamonitor namin yung text mo. Talagang sabi ka, libog na libog ka, sabi niya. Dapat sa'yo, pinapasukan ng nagbabagang alambre sa butos ng titi diba? Diba? Alam niyo yung suggestion niya yun. Yung suggestion niya na pasukan ng nagbabagang alambre yung butas ng ng rapist. Bagay na bagay sa mga tarantadong cosplay maniacs. Yun ang gusto kong gawin sa kanila. Dati gusto ko sila kapunin. Pero ngayon gusto ko na pasukan ng nagbabagang alambre. Okay. Anyway. So, ayan. Ayun. Sabi ko na sa inyo, mga girls, mag-ingat tayo Mag-ingat kayo. Lalo na yung mga maganda riyan. Lalo na yung si manager. Manager, mag-ingat ka. Manager, mag-ingat ka. So, kayo, yung mga ka-text nyo, siguraduhin nyo, kilala nyo. Huwag kayo ba ipag-text me itong kani-kanino? Ako, may inaway akong ganyan nung, yung kasama ko kang kapatid ko. Tapos meron nang hingi ng number niya. Ako, may inaway ako. Inaway ko yun. Sabi ko, ba't may ba't may hingi number kapatid ko? Sino ka? Tapos sabi, ng mga tuwira ng kapatid ko, sabi niya, kuya naman, nag-aaral naman yun sa mga, sa exclusive school. Putang ina, yan nga mag-aaral sa exclusive school, yung mga tarantado Oo, yung mga mayayaman na yan, yung mga loko-loko di ba? Oo. So, sabi ko, wag ka may pag-text na hindi mo kilala. Kahit kilala mo, huwag mo rin pagkatiwalaan di ba?
So, yun. So, kayo mga girls, hindi na sa cosplay dapat mag-ingat, kundi pati sa cosplay, kundi sa pang-araw-araw nyo po mag-ingat kayo. Okay? So, yun lang muna. Let me speak to you again. So, kita-kits. Shalom.